Mas safe nga ba talagang mag-drive ng automatic than manual transmission? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive lang tayong question na related dun sa safety ng driving. So actually, as far as I know, I have more than 300,000 kilometers experience driving a manual transmission. So dyan talaga ako natuto. And sa automatic siguro mga 400 to 500,000 kilometers experience na ako dyan. And most of my car is a automatic na. Although meron pa ako isang manual. Pero yun nga, mas safe nga ba talagang mag-drive ng automatic? Well, isa sa mga disadvantage kasi ng manual transmission, pag nagkamali ka ng cambio, pwedeng mamatay yung makina mo. And pwede rin kung hindi tama yung timpla mo ng clutch tsaka gas, unfortunately, pwedeng mamatay din or pwede ring umatras yung inyong manual transmission. So yun yung medyo kinakatakot ng marami dyan, yung mamatayan ka ng makina, tas umatras ka, di ba? Although manual transmission, you have the full control dun sa sasakyan. Kasi ikaw yung nagde-decide kung anong cambio, kailan mo i-release yung clutch and gas. So control na control mo talaga yung takbo ng sasakyan. Actually, kung talagang sabihin na natin you are sanay na sanay ka na dun sa manual transmission, halos hindi mo na naman iniisip yan kung anong cambio, kailan i-release yung clutch. Siguro may konting fear pag yung medyo sobrang steep na yung sasakyan tapos loaded ka, talagang medyo may mga diskarte rin, like gumagamit ka ng handbrake at talagang tinitimpla mo ng mabuti yung clutch tsaka gas. Pero other than that, in normal driving, pag araw-araw mo hindi na-drive ang isang manual transmission, magagamay at magagamay mo talaga yan although, mahirap naman sabihin na magiging expert ka dyan. Kasi through time to time, pwedeng mamatayan ka pa rin ng makina, magkakamali ka pa rin Like, nagkamali ka ng cambio, o hindi mo na ipasok yung cambio, na paaga yung release mo ng clutch. So, mahirap masabi na kahit sabi mo pang 100,000 kilometers ka, master mo na. Ako, hindi ko masasabing naging master ako dyan. So, still learning pa rin tayo. Pero, yun nga, yun yung mga worries sa pagdadrive ng isang manual transmission. Yung baka bigla kang mamatayan ng makina, nandun na rin yung baka bigla kang umatras, no? So kasi mali rin yung pasok mo ng cambio, may tendency rin na hindi rin maging smooth yung driving mo, like masyado kang clutch driver ka, so nakakasira din ng sasakyan yun. So maraming pwedeng maging error kasi ikaw yung may control, pero kung hindi mo siya mamamaster o hindi mo siya maaaral mabuti, pwedeng mas mabilis mo rin masira yung isang manual transmission, especially yung clutch. Yan, yung halimbawa clutch driver ka na laging nakatuon yung paa mo sa clutch na hindi mo napapansin, unti-unti mo na palang naipe-press na akala mo wala lang, then all of a sudden nangangamoy na pala yung clutch mo. So yun, in terms of driving, mas talaga, mas kailangan mo, mas focus ka talaga sa manual transmission. Then kailangan mo talagang aralin mabuti para magtagal tsaka mas safe ka. Now, paano ko nasabi na mas safe yung pagdadrive talaga sa automatic transmission? So, sa kamay pa lang, so pag nagdadrive ka ng manual, normally, yung kaliwang kamay mo nasa steering. Then, yung kanan mo, ito yung nangangambyo. So, parang balik-balikan lang. So, ang tendency nun, talagang kailangan, yung dalawang kamay mo, hindi mo talaga mailalagay sa manubela. Talagang tatanggalin, babalik, tatanggalin pa yan. So, yun yung advantage ng automatic, Pwede mong gamitin yung dalawang kamay mo na. Kasi pag nilagay mo na yan sa drive, all the way na yan, pwedeng nakahawak ka na lang sa manubela, yung dalawang kamay mo. Or, pwede rin naman na pag napagod yung kaliwa mo, pwedeng lagay mo yung kanan mo. Pag napagod na yung kanan mo, pwedeng kaliwa mo. Or both. So, depende do sa driving, no? Pero, yun yung advantage, Sa kamay pa lang, meron ka ng edge. Kasi, you can steer yung both na hand mo. Now, isa pa sa advantage ng automatic is,
hindi mo na kailangan mag-isip kung ano pa yung cambiong ipapasok mo. 'Di ba? So wala na yung mga primera, segunda, tercera. Drive na lang, aabante na yan. Reverse, re-reverse na yan. So wala na dun sa ano ba yung tamang cambio kasi yung automatic na yung nag-iisip sa'yo. Then, sa clutch, kumbaga, 'di ba? Wala na yung timpla-timpla. Kung pepreno ka, press mo yung brake. Kung aabante ka, press mo yung gas. Back and forth. So, wala kang magiging problema, 'di ba? So, ang sabihin na natin yung mga nawalang pag-iisip na, yung pag-iisip ng cambio, 'di ba? Yung pagtitimpla ng clutch, pwede mo nang i-divert 'yon sa focus sa kalsada. Yun yung pinaka kaya ako nasabing mas safe siya kasi yung attention mo mas maibibigay mo na sa kalsada. Kumbaga, wala ka nang iniisip kung ano bang cambio ipapasok ko dito. Tama ba yung release ko ng clutch? Wala na yun eh. Kumbaga, ito na. Pag gusto kong paabantehin, aapak ako ng gas. Pag gusto kong ipreno, aapak ako ng preno. So, yun yung pinaka-advantage ng isang automatic. Aside dun sa hindi na siya namamatayan ng makina. So, ibig sabihin, hindi ka titigil basta-basta. At most of the automatic, meron na rin siyang mga hill assist. So, hindi na rin siya umaatras. So, yun yung pinaka-advantage ng automatic. Although, syempre, hindi naman puro advantage ng automatic yan. May disadvantage din yan. Like, for example, yung kaliwang paa mo. Yung kaliwang paa mo, wala nang ginagawa kasi nga wala nang clutch. Minsan nakaka-strain pa talaga sa paa. Alam mo yun, may mga pagkakataon na mamamanhid yung kaliwang paa mo dahil wala nang ginagawa. Then, para sa akin, mas pagod yung kanan. Kasi, pag kailangan mong pahintuin, kailangan mong umapak talaga ng preno. Kumbaga, mas frequent yung pag-apak mo sa preno, lalo na sa city driving. So, yun yung medyo problema ng konti. Mas strain o mas stress yung kanang paa mo dahil ang tendency nung preno ka ng preno, abang ka ng abang sa preno. Unlike kasi sa clutch na pwede mong gamitin yung clutch mo para hindi bumilis yung sasakyan mo. Sa automatic, kailangan mong apakan yung brake mo para hindi siya bumilis. So, dun pa lang, kumbaga, marami disadvantage din. Then, aside dun sa, yung enjoyment din. Para sa akin, mas enjoy talagang mag-drive ng manual transmission. So, yun naman yung kasi may control ka eh. Alam mo yun, gusto mo nang mataas yung rev bago mabante. Gusto mo yung medyo racing ng konti. Magagawa mo yun sa manual eh. Pero sa automatic, ang idea lang yan is daling ka sa point A to point B. Halos yun na yung pinaka-idea niya eh. Kumbaga, yung madali ka lang madala. Yung enjoyment, pwede naman. You can use the manual mode. Or pwede ka na naman mag-low gear. Pero, halos, kaya nga sabi nga, kaya nga automatic ang binili mo. Ba't ka pa magma-manual mode, no? Pero, you can use it. Kumbaga, kung gusto mo rin mag-enjoy. The same experience ang laman. Yung nga lang, nawala na yung parang something na gusto ko pang yung kagaya nung parang biglang pasok ng cambio, release ng clutch, nawawala talaga yun. Nawala na yung connection mo dun sa sasakyan. Unlike sa automatic kasi na, yun, parang ang idea, daling ka sa point A to point B. So, doon sa question na, mas safe ba talagang mag-drive ng automatic? Yes, mas safe. Kasi, yung mga natanggal sa yung mga strain, like yung pag-iisip ng cambio, pag-iisip ng clutch, na tamang timpla, mawawala na yun. So, you can focus on the road. Aside dun sa, pwede mo pang i-steer na dalawang kamay yung steering. So, yun mga paps, no? Yan lang isagot ko dyan with regards dyan. So, sa mga nag-iisip dyan, kung manual or automatic, unfortunately, ang trend talaga ngayon ay automatic na. So, nasa sa inyo na lang kung gusto nyo pang magpakahirap with manual transmission. Pero, if you want to enjoy driving, you can consider the manual transmission. Siguro kung ako magkaka-sports car ako, I will select the manual transmission than automatic eh. Pero ako lang kasi yung gagamit. And probably, Sunday car lang. So, hindi siya matraffic masyado. Pero, doon sa traffic situation, well, I still select the automatic transmission. So, yung mga paps, no? Sana nagustuhan ninyo yung video. Pakilike na lang ito mga paps at you can share this video. Especially sa mga nag-isip kung manual or automatic pa rin yung kanilang bibilin na kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.